Alright, welcome back to our channel. Ito muli sa RP Max Vlog. Sa Mega Love shoutout po sa ating lahat guys, mga kaibigan, mga kapatid, mga kalingap. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Good morning, good afternoon, good evening. As always, kung nasaan man po tayong sulok sa mundong ito. Okay, so meron po tayong malungkot na update ngayon guys. Dahil nga itong si Eric, yung bata na aking kinupkup mula plaza, kinuha na po siya ng DSSD or Department of Social Services and Development in coordination with DSWD. Okay? So mamaya i-discuss ko po guys bakit nila kinuha, ano ang dahilan. Sa mga hindi po nakapanood o hindi po alam ang kwento ni Eric, si Eric po yung bata na sinagip ko dahil sa plaza lang po ito natutulog, at pagkaalam ko po noong kinuha ko po siya o dinala ko po siya sa bahay, ilang taon po siyang doon na lang lumaki sa plaza. Okay? Sabi nga po ng mga kababaihan, mga manicurista na nakatira doon, si Eric daw po ay 3 years old pa lamang nang mapadpad sa plaza. Okay? Patay na po yung kanyang ina at hindi po niya alam kung nasaan na po yung mga kapatid niya. Yung kanyang papa naman ay nasa kulungan. Okay? So, naawa po ako sa kanya, kaya nung nandoon ako, nung nalaman ko yung kwento ng buhay niya, dinala ko po siya sa bahay at doon ko po siya pinatira. Okay? Pinakain at balak ko talaga siyang paaralin. Okay? Pero kung bakit kinuha siya ng DSSD o DSWD, meron pong dahilan. Okay? Now, ganito po kasi guys, ang pinaka-purpose ko po talaga, ayaw ko po na doon si Eric magstay sa plaza dahil wala naman siyang matulugan doon. Ang pwede lang po niyang tulugan doon ay yung waiting shed. Okay? At pag maraming tao doon sa waiting shed, halimbawa umuulan, wala po siyang choice kung saan gilid-gilid lang po ng mga tindahan doon po siya humihiga. So kawawa po talaga. At yun nga po, noong araw na kinupkup ko po siya, nakwento po niya sa akin na a night before ay pinagtripan daw po siya ng mga rugby boys, tinapunan daw po siya ng tubig na mapanghi, baka ihi siguro yun. Kaya nakakaawa po talaga yung kondisyon niya sa plaza. Kaya naman nakapag-decide ako guys na dadalhin sa bahay. Okay? At ang goal ko po talaga, paaralin siya sa makakaya ko. Ngayon, siyempre po, para magiging legal po ang lahat, sinangguni ko po yun sa barangay, at kahit naman sa DSSD ng Bacolod City o Department of Social Services and Development, sila po yung nag-handle sa mga ganong issue. Ang DSSD, sila po ang may mandate para alagaan o hanapin yung mga bata na yung mga bata sa lansangan. Okay, responsibility po nila yun kung paano po nila alagaan. Okay? Ngayon, noong nandoon po kasi ako, ang gusto ng DSSD, parang palabasin na foster parent ako. Okay? Problema nga lang, sa requirement pala ng pagiging foster parent, kailangan nasa Pilipinas ka. Hindi po pwede na nasa abroad. Na pwede sana si Mrs. kung si Mrs. nandoon. Ang problema, kasama ko rin si Mrs. dito sa Qatar. Kaya hindi rin po pwede. Okay? Yung pamangkin naman ni Mrs. na naiwan doon sa bahay, hindi rin po pwede kasi kailangan nakalagay doon sa requirements, kailangan may tinatanggap na sahod. Siyempre, allowance lang naman po ang binibigay namin doon sa pamangkin ni Mrs. na siya nga yung nagbabantay doon sa amin. So, hindi pwede na maging foster parent ako. Kaya nga, hindi siya pwede magstay sa bahay. Okay? So, ganun po ang sistema. Ito naman kapatid ko na pwede rin sanang siya ang magiging foster parent sa papilis, pero sa akin mag-stay, sima naman po. So, hindi rin talaga pwede. Okay? Ngayon, ang sabi kasi ng DSSD guys, posible daw po akong kasuhan, okay, ng kamag-anak ng bata o ni Eric o kahit yung tatay niya pagka meron po silang masamang motibo. Nga, pwede akong kasuhan ng kidnapping. Okay? At ayaw po ng barangay, ayaw po ng DSSD na mangyari po yun. Kasi nga, kung sasagipin ko o patirahin ko siya sa bahay, illegal daw po yun. Okay? So, para sa aking kaligtasan, para sa aking safety, o proteksyon, yun po ang payo ng DSSD. Okay? Kaya ngayon, kaya nila kinuha.
At ang ginawa po ng DSSD guys, hinalughog po talaga nila kung saan nakatira si Eric at kung may mga kamag-anak ito. Marami po silang pinuntahan at talagang hinalughog nila yung mga barangay doon at meron po silang nakilalang tiyuhin. Okay? So tiyuhin ni Eric na actually hindi po kilala ni Eric. Pero kilala naman nung tiyuhin na anak siya nung kapatid niya. Siguro hindi lang talaga sila nagkasama dahil nga maliit pa lang si Eric ay napunta na nga ito sa plaza. Isa pang dahilan kasi guys, no, kaya hindi ko na rin ini-insist na magstay sa bahay si Eric illegally maliban doon sa posible akong gawa ng problema kung mayroong masamang motibo ika nga, no, kung sino man sa kamag-anak ni Eric. Ang isa pa doon guys, merong school record si Eric na ibibigay lang po sa kamag-anak niya o kung sino po yung legal guardians niya. At dahil hindi naman ako ang legal guardian, hindi ko po makukuha yung school records. Kasi ang totoo po guys, si Eric pala nung mga around 8 years old yata siya, o 7 or 8 years old siya, nadampot pala siya noon. Okay? At nilagay sa isang orphanage. At yung isang orphanage na yon, managed ng Kalipay Negrense Foundation. So, mga 4 o 5 taon po siya doon at habang nandoon siya, ay nakapag-aral sila doon. Lahat ng mga bata na kinupkop ng Kalipay Negrense Foundation, pinapaaral nila. Hawak po sila ng Anglicum. Okay? Ngayon, kung bakit hanggang grade 5 lang po siya doon, grade 4 o grade 5 lang po siya doon, kasi po guys, si Eric tumakas po siya ng tumakas ng isang bisis, dinampot balik doon, tumakas na naman, nakatatlong beses po yata siyang tumakas. Okay? Ngayon, ang ginawa ng Kalipay Negrense Foundation, parang dinischarge na lang po siya dahil nga tumatakas naman ito at tinurn over na lang po ng DSSD. Ang problema, hindi naman po siya na asikaso talaga dahil nga talagang tumatakas at yun, nag-stay na lang po sa plaza at doon ko nga siya nakita. So yun ang isang reason guys, no? Ayaw ko na hindi niya makontinue ang kanyang pag-aaral. Kaya kung sino man yung hahawak ng school records niya, maaring yung tito niya, so maaring grade 6 na siya. Okay? Pagpasok, itong pasukan, grade 6 na po siya. Kaya tuloy-tuloy ang kanyang pag-aaral. Kung pipilitin ko na sa bahay po siya magstay, wala po akong school records na makukuha. Okay? An ultimo birth certificate, wala din akong makukuha. So, ganoon kahalaga na si Eric kailangan magstay doon sa kanyang kamag-anak o di kaya sa kanyang legal guardian para doon sa mga records no ng kanyang pag-aaral para ika nga tuloy-tuloy ang pag-aaral niya. Dahil kung sa akin, kung pipilitin ko, mag-umpisa po talaga siya sa grade 1 dahil wala naman akong hawak na records. Dahil itong Kalipay Negrense Foundation in coordination with Department of Social Services and Development ng Bacolod City, ibibigay lang po yung records na yon doon sa legal guardian o kung sino yung legal ika nga na hahawak sa kanya. Okay? Sa nabanggit ko nga po na trace po ng DSSD na itong si Eric meron palang tito. Okay? So pansamantala, doon mo na siya i-endorse sa kanyang tito pero eventually ipapasa po ito si Eric sa isang foundation, Bacolod Boys Foundation Incorporated, at doon po siya mag-stay. Okay? Dahil wala naman po siyang magulang at di po natin alam yung financial condition ng kanyang tito. Baka siyempre may family din po ito at baka siguro hirap din sa buhay. Kaya nga siguro noong nakulong yung kanyang kapatid, hindi rin niya masagip itong si Eric na pakalat-kalat lang po dyan sa plaza. Okay? Kaya napag-usapan nga namin ni Mrs. Doon na lang po namin si Eric suportahan sa Bacolod Boys Foundation. Kaya sabi namin, wag siyang tumakas. Kasi pag tumakas siya sa Bacolod Boys Foundation, ay hindi po namin siya masuportahan. Okay? At nangako naman po siya na hindi na po siya tatakas. Okay? Kasi po guys, no, yung mga kabats po ni Eric na nag-aaral po doon sa o yung napasok din po doon sa Kalipay Negrense Foundation ay graduate na po, no? Gumraduate na po sila ng grade 6. At ang kagandahan pala, ang ginagawa pala ng Anglicum o Kalipay Negrense Foundation,
lahat ng mga magkukulehiyo sa kanila, sa mga alaga nilang bata, pagka nagkulehiyo pala, pinapadala sa UST o sa University of Santo Tomas, Maynila. So sayang, no? Kung naging matino sana si Eric doon, hanggang sa makatapos sana siya, ay UST sana siya magkulehiyo. Okay? Anyway, nandyan na yan. At maganda na rin siguro yung dinampot ko siya o kinupkop ko siya kasi na-highlight po yung situation niya. Okay? Dahil kung hindi ko siya dinala sa bahay, hindi ko maikonsulta sa barangay, hindi ko makonsulta sa DSSD, baka nasa plaza pa rin po siya. So yun po guys, no, ang ating update, no, doon sa mga nakaabang ng update kay Eric. Noong na-vlog ko po si Eric, marami po talagang umiyak, no? Na-touch po sila sa situation, no? Naawa po sila kay Eric dahil nga sa nabanggit ko nga po o sa pagkaalam ko nung vlog ko nga siya, dyan na po siya lumaki sa plaza. Pero may maganda palang nangyari, kaya pala marunong siya guys magbasa at marunong magsalita, no? Dahil nga po 5 taon pala siya na nandoon sa foundation at nakapag-aral po siya doon. Tinanong ko siya actually nung nandoon ako, sabi ko, bakit hindi mo nakwento sa akin yon? Ang rason po niya guys ay nahihiya po siya na malaman ng tao na galing po siya sa orphanage. Ang hindi po niya alam, sabi ko nga sa kanya, na napakagandang balita noon na doon ka sa foundation kaysa naman malaman ng tao na dyan ka lumaki sa plaza. Okay? So hindi pala siya 11 years na nasa plaza. Okay? Parang around 5 years lang siya sa plaza and then plus 5 years din doon sa orphanage. And then kung 3 or 4 years old siyang napunta dyan sa plaza, kaya mga around 13 to 14 years old po siya ngayon. Ang pangako naman po namin kay Eric guys, suportahan namin siya doon sa Bacolod Boys Foundation. Kahit doon man siya mag-stay. Dahil sisiguraduhin din po namin na nakapag-aral siya. At pinaliwanag naman po kasi sa kanya ng DSSD na para sa aming kaligtasan, kailangan po nilang gagawin yun. At siyempre, no, malungkot, no? Nalungkot po siya at nalungkot din naman kami. Naka 2 months po siya sa bahay at adjusted na po sana siya. At kahit naman po kami, adjusted na din po sana, nakasama po namin siya sa bahay. Ganun pa man, for legality wise, yun po talaga ang pinaka-the best na gagawin. Okay? As per Department of Social Services and Development and DSWD. Okay? So yun po guys ang ating update kay Eric, yung batang lumaki sa plaza na kinupkup ko nga at dinala ko sa bahay. Okay? So sana ang prayer lang po natin guys maging successful si Eric sa kanyang buhay at makatapos ito ng kanyang pag-aaral. So ito lang po guys ang aking update. Sa mga bago lang po sa aking munting channel, paki-like po ang video na to at huwag po natin kalimutang i-subscribe at paki-suportahan din po ang ating ama ng Kalingap na si Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rob, and Atid na Vlogs. At bago ko po i-end itong video na to, meron na akong isa-shoutout. Muli, maraming salamat sa inyong lahat guys sa inyong pagsubaybay at pagsuporta ng mga videos po namin, pag-comments, pag-likes, pag-shares, at lalong-lalo na po sa hindi pag-skip ng ads. Maraming salamat. Ingat po tayo guys kung nasaan man tayo. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.